Kasama po natin sa under discussion for today si Dr. Sunny Viloria. Siya po isang integrative medicine specialist. I-discuss nga natin yung borderline. May number po doon na involved, numbers or figures na involved. Sabi ko kay Doc kagabi, chinek ko kaagad yung resulta ng AP ko kung borderline ako. What is borderline Pag sinabi diabetes? mong borderline, meron kang lower border and upper border. Pag sinabi mong upper border, borderline, ibig sabihin, nag-range ang blood sugar mo at mga 100 to 125 persistently. Ngayon, hindi yan kinukunan once lang. Kailangan in different occasions na palaging ganon, most likely borderline ka na. Pero may numbers, di ba? Yeah. Ano ibig sabihin ng 70 to 100, 101 to 125, at 125 to, mukhang mali yung figure na, no? May isang figure na mali. 125 to, hanggang mas mataas 200 dapat. siguro. 200 siguro. Okay. Yan. 125 to 200. And that's already diabetic. Okay. And then yung sinabing 100 to 125, that could be the borderline. And then below 100, normal yon. Pero kasi minsan nag-iba-iba eh. Depende sa measure na ginagamit nila. Pero one thing for sure, ang dapat hindi ka lang mag-rely sa isang beses na kinunan. Hindi, ibig At sabihin, least, anong ibig sabihin ng 100 na figure? 100 ang milligram blood sugar. deciliter. Milligram deciliter. Yun ang unit measure doon. Hindi, anong minimeasure niya? Yung asukal? Asukal sa dugo. Sa dugo. Sa dugo. Ayun. Yung pala yun, G. Pero So, Doc, ano yung tamang oras ng Oras. pagkuha? Paggising sa umaga, pagkatapos mag-almusal? Ideally, sinasabing FBS or fasting blood sugar, no? You should not take anything between mga 8 to 9 hours bago kunan yun. Meron ka rin tinatawag na RBS, random blood sugar. Even after minutes, pwede kang ititake, no? Kapag pag sinabi nating RBS, kapag diabetic o diabetic ka na, palagi mataas yun more than 200. Ayun. Si Crisel kasi mataba or tumaba. Ngayon, nagbabawas siya ng timbang. Yeah. May correlation ba ang timbang sa pagtaas ng blood sugar o asukal sa dugo? Definitely, no? Kaya minsan magkakambal yan eh. Obesity at hypertension at diabetes, palagi magkasama yan. Okay. Obesity, hypertension, diabetes. So, pag mataba ka, it follows Malaking chance. na mataas ang blood sugar mo. Pero reverse ulit, rewind tayo. Yung Okay. sugar sa dugo, saan nagagaling yun? Sa pagkain natin. Yung literal ba na asukal? Yes. Yun? Yes. Oh, not only literal na asukal, but rather carbohydrates. Kasi ang carbohydrates is converted into glucose, which is the form of sugar sa ating dugo. Paano yan yung Pilipino? Di ba, Jing? Ilang beses kumain ng kanin? Mula Naku. almusal, tanghali, Minsan merienda pa. merienda, kanin? Yes, Oo, meron. may mga Meron batang ganun. nagme-merienda Paano pa. yan? Kaya nga sabihin natin mas mataas ang incidente ngayon ng blood sugar, ng diabetes because nauso ang unlimited rice. And then marami tayong types ng pagkain na yun, maraming sweets ang ginamitan na asukal as compared dati. Yeah. So even breads. Yes. Kasi sabihin ng iba, hindi, wala akong rice. Bread lang ako, yung white bread, yung Americana, yung tasty. Yeah, That is also sugar. Yes, pasta, Pasta. is also Pasta. sugar. Pasta Yes. rin. Oh my Lord. Oo, yung mga Root crops. kamote. Ayan. Root crops. Pati lahat ng kamote. root crops. Yes, Pati yung mga balinghoy, carbohydrates Yan, yan. lahat yan. pati french fries. Yes, definitely. Definitely. Oh. Buti nilinaw ni Doc, no, Alvin, kasi madalas ang akala ng mga kapamilya natin, tamis, yung sugar, Akala ko matatamis rin, na pagkain. No, hindi. Oo. So, Depende sa qualification ng pagkain. So, lahat ng starchy na pagkain, Yun. no? Particularly kamote, ube, gabi, lahat yung starchy yan. kahit mais, Kahit mais yan. hindi may mga Bisaya o sa mga kababayan natin Bisaya, Mindanao at sa Visayas, kumakain ng mais yan as an Grains alternative. also. Pati grains. Yes, So ano masasuggest before we go to diabetes? Since it is our staple food, o anong suggestion? Well, unang-una, limit the rice. Kasi sa Pilipinas, hindi pwedeng walang rice. And of course, nagkukulang na din tayo sa exercise. So, palagi yan. To control your diabetes, initially, kung ayaw mo pa maggamot, pre-diabetic ka, limit the intake of carbohydrates as well as do some exercise. Ayun. So exercise kasi Yeah, si that's Crisel the most nag-exercise. natural. Anong problema ba kung borderline diabetic ka? Borderline pa lang naman. Wala pa naman akong diabetes. That can lead to diabetes. Now, then another thing you have to consider, no, minsan kasi hindi lang sugar itself ang problema. There are cases na pag meron kang fatty liver, hindi nagproproseso ng hustang liver mo, tumataas din ang blood sugar, cholesterol, uric acid, or triglyceride. So sabay-sabay. Yes, meron mga kasong ganun. Kaya maraming cases na ganun. Diabetic na, at the same time may fatty liver, mas mahirap i-control ang diabetes. Pagkamalas-malas. Pag ikaw ba ay borderline diabetes, may borderline diabetes ka na, ilang panahon na lang ba yan? Talaga bang ikaw ay sasampa na You sa cannot diabetes? tell kung uncontrolled pala yung diet mo at lifestyle mo, mabilis yan.
At ibig sabihin nun, pag ikaw ay nagkaroon na ng diabetes, tuloy-tuloy na yun. Well, I have seen some patients talagang nag-control, nagtitake sila ng medication given by the doctor at the same time healthy lifestyle, nawawala din. So, pwedeng mawala. Yes, oo. O akala ko kasi, di ba, parang sabi niyo isang doktor, hindi Habang buhay na. Habang buhay, No. lagot ka. Yeah, oo. So, kaya pwede kaya ba? nga hand on hand yan eh. Lifestyle is napaka-importante for diabetes. Okay. Now, tell us something more about the symptoms. Takutin natin. Ano? Kasi mga Pilipino, alam mo, hindi kasi nagpapatingin. Correct. Blood test. Ano symptoms na Merong classical, borderline? Yeah, borderline. No? It can be borderline, walang nararamdaman pasyente. That could also be. No? Pero yung classical signs ng diabetes, ikaw ba yung madalas umiihi? Ikaw palagi nagugutom? Ikaw ay palagi nauuhaw? Or biglang namayat with no other intention to lose weight? Those are the common signs. Ipaliwanag mo, nauuhaw ka mo? Palagi nauuhaw. Nauuhaw ka. Anong reason nun? Dahil? Dahil tumatamis ang dugo mo, mas nag-absorb siya ng tubig. Oh, Yan. At the same time, ihi ka ng ihi. Ika na ihi. Sabi mo, palagi kang gutom. Yes, kasi Hindi ba pwedeng matakaw ka lang talaga by nature? siguro iba'y matakaw talaga sa gutom palagi na. Kasi, ba't dati hindi ako ganito katakaw? Ba't bigla ako nagganon? Kasi hindi pumapasok yung sugar dun sa glucose, yung glucose dun sa cells niya. Nananatili siya sa sugar. Kaya palagi yung tendency mo na parang nagugutom. Dok, pag yung sinasabi nilang nilalanggam ang ihi, ibig Ayun pa. sabihin malala. Meron ka na nun. Not necessarily, no? Hindi lahat ng diabetic nilalanggam ang ihi. Ganun. But there are cases also. Alam mo sa CR, makikita mo yun, G. Sa amin sa lalaki, sa CR ng lalaki, makikita mo may gumagapang na mga, Yes. mga asukal, na mga langgam. Talaga? So, ibig sabihin nun, ang umihi prior sa akin, may diabetes. Diabetes. Dahil matamis. Yes, it Okay. could be. Namamana ba yan, Dok? Yeah, may Diabetes. familial predisposition. Okay. So, kailangan mas mag-ingat, Alvin, ano? Talk kung about ikaw the ay may age, Doc. diabetes. Yung edad. Tayo, halimbawa, kami ni Jing, nasa gitna, middle age. Yung case study natin, si Crisel, nasa kalagitnaan ng anong edad usually nagki-creep in ang pre-diabetes? Okay. Si Borderline. Crystal is still young, no? I would say yung diabetes muna, no? Usually 40 and above. Kasi mabagal ng metabolic activity ng katawan natin. Kaya mas mahirap i-process ang carbohydrates. Pero sa pre-diabetes, it can happen anywhere. Kahit at the young age, maaaring magkaroon yan. Siya 33. Yes, particularly kung meron kang type 1 diabetes. Oo. Pero yung pre-diabetes, nangyayari pag nanghina na kasi napapansin namin, pag tumuntong ka ng 40, umami na ako. Yes. 40, Jing, umami na ako. Guilty, Ang guilty. guilty na, no? Humihina parang ang bagal na Yes. metabolism mo. Totoo yan. Totoo So yan. it goes with it, pwede kang magkaroon din ng diabetes kasabay nun. Pwede. Kaya nga even at the age, kahit nagkakaedad tayo, talagang dapat exercise pa rin. Kasi that burns the excess na carbohydrates in your body. Okay. So, essential yan. Kahit 70, 80, kasi mas the higher ang age mo, mas may tendency ka magkaroon ng diabetes. So we talk of age, now we talk of sex. Ano ba ang karamihan sa nagkakaroon ng diabetes? Yung lalaki o babae? I think it's more of the girls, no? Kasi meron Dahil? babae, no? Because of the hormones, at the same time, meron ka tinatawag na gestational diabetes. Ano ibig sabihin nun? Kapag ikaw ay nagbubuntis, mas may Buntis. tendency tumaas ang blood sugar. Dahil? Because of the hormone also. Dahil So sa hormonal changes. Yes. Okay. So, Okay. Dok, kung ikaw ay pre-diabetic, ikaw ba'y automatically magkaka-diabetic pag diabetes pagbuntis ka na? No, hindi rin. No? Depende nga sa lifestyle mo yan. Halimbawa, alam mo nang may diabetic tendency ka, exercise ka naman ng exercise at saka control mo yung pagkain mo, it will help. Okay. Pero marami sa diabetic patients na yung nagbuntis, malaki masyadong bata, which is high risk also for them. Talk about the complications, Doc, before we go for a commercial gap. Ano ba ang komplikasyon po ng diabetes? Matakot po kayo dahil malala. Pag kinapitan ka ng diabetes, masama sa kalusugan talaga. Okay, I love the term you use, matakot. Oh. Kasi high risk yan, madami ngayon nagda-dialysis, which is very, very common. Ito yung may mga deadly type complication, which is yung stroke or atake sa puso. Pero mas minsan nakakatakot kasi prolonged ang process ng dialysis. How many years nagsasuffer pasyente? Pero almost all systems are affected by diabetes. No? In fact, sinasabing hindi namamatay ang pasyente of diabetes, but rather of the complications it goes with it. No? Meron kang tinatawag diabetic nephropathy, pagkasira ng kidney, diabetic neuropathy, pamamanhid, pangangalay, even cataract, even
Pagkabulag. erectile dysfunction, gastropathy, ang dami-daming komplikasyon. So ang organs na inaatake ng diabetes, Almost all isa organs. natin, di ba? Yung una, makikita mo mata. Yes, Yung vision mo, apektuhan Yeah. niya. Kidney, Yes, oo. apektuhan niya. Long term, yes, the kidney. Ano pa? Puso? Kasi Puso, mag-hyper- circulation, Oo. puso at utak because of Circulation. stroke and atake sa puso. Neuropathy, namamatay yung mga nerve, no? Meron kang diabetic gastropathy, meaning nagkakaroon ng constipation pasyente kasi hindi na mag-supply ng nerve sa inyong bituka. And of course, yung namamanid, nangangala and so forth. Sus Mario Josep, ang dami po nun. Matakot po kayo. Ano po kaya ingat-ingat and exercise. Maraming salamat po kay Dr. Sunny Viloria. Mamaya po pag-usapan naman natin kung ano ba ang dapat gawin kapag tumaas ang inyong blood sugar at kung paano may iwasan ang diabetes. Siguro dagdag natin, magpa-check up kasi paano mo naman malalaman na mataas yung blood sugar mo kung hindi ka nga pumupunta sa clinic or Oo nga, testing correct. or doktor.